Ang agimat ng bundok Banahaw sa isang malayong panahon, noong ang mga bundok ay puno pa ng misteryo at ang kalikasan ay maaaring makipag-usap sa mga tao, may isang maliit na nayon na matatagpuan sa paanan ng bundok Banahaw. Ang nayon na ito ay kilala bilang Barrio Lantian, isang komunidad ng mga mahihirap na magsasaka na naninirahan sa ilalim ng proteksyon ng dakilang bundok. Sa baryo na ito, may isang batang lalaki na si Miguel. Siya ay isa sa pinakamahirap sa kanilang lugar. Pero ang kanyang puso ay puno ng kabutihan, mahilig siyang magbasa ng mga alamat at kwentong bayan, lalo na tungkol sa mga agimat at mga engkanto na naninirahan sa mga kakahuyan. Sa kabila ng kanyang kabataan, naniniwala si Miguel na mayroong totoong kapangyarihan sa likod ng mga kwentong yun. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa gubat para maghanap ng mga prutas, biglang nakarinig siya ng malalim na boses na tila nagmumungkahi ng isang lihim. Nang tingnan niya sa paligid, wala siyang nakita maliban sa isang lumang puno ng nara na tila matagal nang hindi tinatahakan ng tao. Nakita niya ang isang maliit na butas sa puno, at doon, may nakasulat na mga simbolo na hindi niya maunawaan. Naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya na nagmula sa puno, parang mayroong isang lihim na humihintay na masira. Nang gabing yun, may dumating na matandang babae sa kanilang bahay. Siya ay kilala sa buong baryo bilang si Aling Elena, isang manghuhula at tagapag-alaga ng mga sinaunang kaalaman. Sinabi niya kay Miguel na ang puno na kanyang nakita ay hindi isang ordinaryong puno, ito ay ang puno ng liwanag, isang portal patungo sa isang mundo ng mga engkanto at espiritu. Ayon sa alamat, mayroong isang agimat na nakatago sa loob ng puno, ang Pas ang Ginto, isang relikya na may kapangyarihang protektado ang sinuman na may sapat na puso at layunin. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Aling Elena na hindi madali ang pagkuha sa agimat. Dapat munang dumaan si Miguel sa tatlong pagsubok, ang pagsubok ng puso, ang pagsubok ng isip, at ang pagsubok ng kaluluwa. Bawat pagsubok ay magpapatunay kung karapat-dapat ba siya para sa agimat. Pagsubok ng puso, kinabukasan, pumunta si Miguel sa puno at sumigaw, "Handa na ako." Bigla ay bamuka ang lupa at lumitaw ang unang pagsubok. Nasa harap niya ay isang batang babae na umiiyak, "Nawala ang aking pamilya," aniya. Alam ni Miguel na ito ay bahagi ng pagsubok, ngunit hindi niya maiwasang tulungan ang batang babae. Nagtrabaho siya ng husto upang hanapin ang nawawalang pamilya ng bata. Matapos ang ilang oras, nakita niya ang mga magulang ng bata na nahihirapan sa isang malalim na balon. Tinulungan niya silang makalabas, at sa sandaling yun, biglang nawala ang lahat ng mga taong yun sa harap niya. Narinig niya ang boses na nagsabi, "Napatunayan mo ang iyong puso, ikaw ay tapat at mapagmahal." Pagsubok ng isip, para sa ikalawang pagsubok, inilagay si Miguel sa isang silid na puno ng mga salamin. Sa bawat salamin, may mga larawan ng kanyang mga pangarap, takot, at hinaharap. Nabigyan siya ng pagkakataon na piliin kung ano ang gusto niyang sundin, ang madaling daan o ang mahirap na landas. Sa huli, pinili ni Miguel ang mahirap na landas dahil naniniwala siya na ang tunay na layunin ay hindi madali na makakamit. Sa sandaling yun, nabasag ang mga salamin at narinig niya ang boses na nagsabi, "Napatunayan mo ang iyong isip, ikaw ay matatag at marunong magdesisyon." Pagsubok ng kaluluwa, ang huling pagsubok ay ang pinakamahirap. Inihatid siya sa isang dimensyon kung saan nakita niya ang sarili niyang hinaharap, isang Miguel na napapailalim sa kasakiman at kapangyarihan. Hinamon siya ng kanyang sariling refleksyon na gamitin ang agimat para sa pansariling kapakinabangan. Subalit, tumanggi si Miguel. Sinabi niya, ang tunay na kapangyarihan ay hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng iba. Sa sandaling yun, nawala ang kanyang refleksyon at narinig niya ang boses na nagsabi, "Napatunayan mo ang iyong kaluluwa. Ikaw ay handog at walang kinikilingan." Matapos ang lahat ng pagsubok, bumalik si Miguel sa puno ng liwanag, lumitaw ang isang maliit na kahon mula sa puno. At sa loob nito ay ang Pas ang Ginto, isang medalyon na may nakaukit na simbolo ng araw. Habang hawak-hawak niya ang agimat, naramdaman niya ang lakas at proteksyon na dumadaloy sa kanya. Ngunit alam niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa bagay mismo.
kundi sa kanyang paniniwala at pagkatao. Mula noon, ginamit ni Miguel ang agimat upang protektahan ang kanyang baryo laban sa mga banta maging sa mga tao o sa kalikasan. Hindi niya ginamit ito para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa kabutihan ng lahat, at sa kabila ng lahat ng pagbabago, nanatiling sederhana at mapagmahal si Miguel. Patuloy na naniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso ng isang taong handang maglingkod. Hanggang sa araw na yon, sinasabing ang pasang ginto ay patuloy na umiiral, naghihintay ng susunod na karapat-dapat na tagapagmana, isang taong may malinis na puso, matatag na isip, at handog na kaluluwa. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento. Huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel para updated ka sa mga kwento ko.